Wala pong libing na nagaganap tuwing gabi sa sementeryong ito sa Noveleta, Cavite dahil kumpara sa mga nicho tila mas marami na ang mga basurang inilalagak dito. Kaya naman kahit ang mga patay siguro'y mandidiri sa umaaligaso na problemang ito. Nagpadala ng reklamo sa resibo ang ilang residente ng Noveleta, Cavite. Sumbong nila, nakasusulasok na raw ang kanilang sementeryo. Halos po maging basurahan na po lahat yan. Dito po tinatambakan lahat ng basura. Tapos di na po mapunta yung ibang puntod. Hindi naman po tama na gawing basurahan itong Noveleta Public Cemetery. Ang dapat sana'y himlayan ng mga makal sa buhay, tila naging tapunan na raw ng tambak-tambak na mga basura. Kaya ang mga nicho at daanan papunta sa iba pang mga libingan halos matabunan na. Teke, pa-dump site na po ito. Baka naman bumangon na ang mga patay para magreklamo sa kadugyutang yan, mga mamser. Isa sa mga residente sa Noveleta, ang 67 taong gulang na si Aling Melly. Taong 2018, nang mamatay ang kanyang kabiyak sa loob ng 43 taon na si Mang Romy. Nasama din ang loob ko. Ayan lang naman, malapit lang sa iyo. Parang nadadalaw mo siya. Wala, hindi ko na siya madalaw. Pero taong 2022, nagsimula na raw maging tambakan ng basura ang himlayan ng kanyang asawa. Yung mga nakakakita nga nadalaw, nadadaanan, sasabihin ako kawawa naman yung patay, bahong-baho na. Dahil nga sa dami ng basura, kakaibang amoy, lansa, lahat andoon. August 8, 2024, kaarawan ng yumaong si Mang Romy, nagpasya si Aling Melly na bisitahin ang kanyang sumakabilang buhay ng asawa. Ito ang unang beses niyang bumisita makalipas ang higit 9 na buwan. Pero pagdating sa sementeryo, tumambad kay Aling Melly ang mas dumaming tambak na mga basura sa harapan ng puntod ni Mang Romy. Hinahawi lang para makaraan kami. Di ba wala nang daan, hindi ka na makapasok. Minsan may aso pang patay, may pusang patay, kaya hindi ka makatagal. Sa unang tingin, aakalain yung isang lehitimong garbage site o tapunan ng basura. Ang lugar na ito, nakuha po sa isang baybaying barangay sa bayan ng Noveleta sa Cavite. Merong mga istruktura sa likuran. Yan po'y mga nicho o musileo ng mga namayapa nating mga kababayan na. At paano ka pa makakapunta sa mga nakahimlay na kung ang daraanan mo'y bundok na mga basurang gaya po nito? Dito rin nakahimlay ang isang inidoro, mga luma at sirasirang sapatos, mga bulok na pagkain at mga gula-gulanit ng Tetra Pak. At ang mga nakikiramay sa mga basurang namamahinga rito, ang sandamakmak na mga bangaw. Ilang sandali pa, isang lalaki ang dumating para magtapon ng 2 sako ng basura. So, ano tong dala mo? Basura po namin sa bahay. Bakit dito kayo nagtatapon ng basura? Dito po kasi yung yung pinagtatapunan ng lahat. Dito lang po ang talagang alam pong tapunan. May naghahakot ba sa inyo ng truck ng basura? Wala na po. Dati meron. Tagal na po wala nagkakot sa inyo ng basura? Mga 2 taon na rin po siguro. Binantayan ng resibo kung totoo nga dito nagtatapon ng basura ang mga residente. Hanggang bandang alas 8 ng gabi, sunod-sunod na pumasok ang truck, bisikleta at mga sidecar sa entrada ng sementeryo. Lahat ng mga ito may kargang basura. Paglabas nila makalipas ang ilang sandali, aba, magic! Wala na ang mga basurang karga nila papasok ng sementeryo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel